sa mga politika na tiwali, yari, Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Wow, ang tapang ah. Bibit-bitin na, kukwelyuhan pa. Kung totoong bibit-bitin mo siya, bakit kukwelyuhan mo pa ay binit-bit mo na nga? Saka bakit magagalit ka? Di ba nga dapat matuwa ka pa? Sabi mo ikaw yung legitimate Blue Ribbon Chairman, eh di dapat ikaw yung nag-iimbestiga. Tapos may sinasabi ka pang bibit-bitin mo? Sinong bibit-bitin mo? Pangalanan mo! Di mo mapangalanan no? Tulfo ka nga! Bunga nga lang yung matapang sa'yo! Bibit-bitin tapos kukwelyuhan baka mo? Hoy, wag mo kaming pinaglololoko. Wala pa kaming nabalitaan na binitbit at kunwelyuhan ng mga tulfo. Ginulping tulfo meron. Sinapak ni Claudine bago sinakal ni Raymart Santiago. Kukwelyuhan. Kay Claudine nga, di kayo umubre. Yung utol mo, sinapak ni Claudine, halos pumikit yung mata eh. Tapos sinakal ni Raymart, halos maputol yung hininga eh. Tapos si Cayetano, bibit-bitin mo. Yung utol mo nga, babae lang yung kalaban, na blakayan pa eh. Tapos si Senator Marcoleta, kukwelyuhan mo. Walang niya kasubukan mo. Sigurado manghihiram ka ng mukha sa aso. Bibit-bitin tapos kukwelyuhan. Wala nang naniniwala sa'yo. Yung tapang mo nandiyan lang sa bunganga mo. Katulad kay General Rolando Bautista, ganyan din sinabi mo. Sabi mo sasampalin mo siya pag nakita mo siya tapos ingungudgud mo siya sa inidoro. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna ano. Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days, 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Sampaling kita pag nakita kitang buang ka. Walang pakialam kay retired general ka. Ngudngurin ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo napupulaan ng mga lintik na mga dilawan dahil yung mga stroke din yung kagaguhan. Meanwhile, Nung isang linggo, tila nakahanap ang Tulfo Brothers ng katapat. Nagwala sa programa niya sa radyo si Erwin Tulfo dahil hindi nagpa-interview si DSWD Secretary Rolando Bautista. Paulit-ulit niyang minura si Bautista at tinawag na buwang at inutil. Pinagbantaan pa ni Tulfo si Bautista na sasampalin at ingungud-ngud ang muka sa inidoro. Ayon naman kay Raffy Tulfo, hinikayat niya ang kapatid niyang si Erwin na maglabas ng mas tapat na paghingi ng tawad kay Bautista. Humingi rin si Raffy ng paumanhin sa mga mahal sa buhay ni Bautista na nasaktan sa mga nasabi ng kanyang kapatid. Kanina, muling humingi ng tawad si Erwin kay Bautista. Sinungaling ka, akala ko ba sasampalin mo pag nagkita kayo? Tapos ingungudgud mo yung mukha sa inidoro. Iba yata yung ginawa mo. Sinungaling ka, lahat ng sinabi mo, kinain mo. Nung nagkita kayo, nagsorry ka tapos kinamayan mo. Tapos ngayon sa Senado, mag-aangas ka na naman. Sasabihin mo ikaw yung chairman tapos hindi naman. Kasi kung ikaw talaga yung totoong Blue Ribbon Chairman, ibig sabihin lang wala kang kwentang chairman. Hindi mo na nga ginagawa yung trabaho mo, ikaw pa may ganang magalit dyan. Imbis na ikaw yung nangungunang mag-imbestiga, parang may gusto ka pang pagtakpan. Dapat ikaw yung binibit-bit tapos kinukwelyuhan. Ginagawa nila yung trabaho nila, dapat nga magpasalamat ka pa. Nagtatrabaho sila, nag-iimbestiga sila, inaalam nila kung sino yung may pakana. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Ikaw tong walang ginagawa tapos magagalit ka pa? Bakit nga galit na galit ka ba?
Ayaw mo bang malaman kung sino-sino yung dinideliveran ng pera? Bakit kasi iwas na iwas kayo sa flood control issue? Nakakapagtaka. Sabi mo ikaw yung Blue Ribbon Chairman, tapos yung investigation dinidelay mo pa. Sa June 8 naman daw. Langya. Yung issue na yan last year pa. Kung ikaw ang hawak ng Blue Ribbon, matutulad lang yan kay Lacson, walang kwenta. Di nyo napapansin? Iniipit nila yung oposisyon para yung liderato maagaw nila. Para yung mga sangkot sa flood control issue, kontrolado nila, manipulahin nila, pagtakpan nila, tapos babaliktarin nila. Ang kakasuhan nila yung 18 Marines pa. Mga demonyo, mga hudas talaga. Tapos galit-galitan ka pa? Nagagalit ka dahil nag-iimbestiga sila or nagagalit ka kasi mapuputukan ka? Or baka naman Sylvester, nagpapanik ka na? Nagagalit ka kasi nagpapanik ka na or nagpapanik ka na kasi kasabwat ka? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? malit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least. Oo. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yun naman pala eh. Kaya naman pala galit na galit sa investigation, guys. Na-deliveran daw pala ng mali-malit at iba't ibang size. May small, medium, grabe halo-halo yung size. Dineliver sa bahay niya sa Green Hills. Not once, but twice. Kaya naman pala pilit mong inaagaw yung pagka-chairman. Yung pala putik, isa ka pala sa na-deliveran. Bali lumalabas ikaw yung pinakamaraming natanggap na maleta sa Senate. Kung si Tito Soto 5 maleta, ikaw 8, 8. Inutusan din daw ang mga sundalo na mag-deliver ng mga maleta ng pera sa opisina ni Senator Vicente Soto sa Baclaran. 5 large maleta daw na naglalaman ng tig-4 na po hanggang 70 milyong piso ang idiniliver nila kasama ang staff ni Saldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Naghatid din daw sila ng pera kay Senator Erwin Tulfo noong congressman pa ito sa bahay niya sa Green Hills sa San Juan. Una silang nag-deliver ng 2 maleta at sunod ang 6 na magkakaibang size ng maleta. Biruin mo, tinalo mo pa yung pinakamatanda dyan si Tito Soto. Sa sobrang gulang dyan na nagmenopause sa Senado. Biruin mo, Tito, sa tagal mo dyan sa Senado, wala ka nang nagawa, nagpa-deliver ka pa ng 5 maleta. Hindi small, hindi medium, kundi large pa. Tapos ikaw naman, Erwin, ang kapal ng mukha mo, kabago-bago mo lang sa Senado, nagpa-deliver ka na agad ng 8 maleta. Hindi ako nagsabi niyan, siya. Kung ako sa'yo, yung 18 Marines, harapin mo na lang. Tapos sabihin mo yung natanggap mong maleta, 7 lang. Bago ikanta mo sa hearing kung kaninong demonyo galing yan. Tapos mag-request ka kay Cayetano na gawin kang state witness na lang. Kaya pala yung utol mong si Rafi sa flood control issue, tameme. Tapos nakatanggap pa ng pinakamalaking flood control budget yung pamangkin mong lalaki. Tapos ginastos lang yung 6.7 million sa 2 gabi. Hindi ba maliwanag na pagnanakaw yan, pare? Pagkatapos makatanggap ng flood control budget, naglaklak sa Amerika buong gabi. Nung unang gabi, nagwaldas ng $42,000. Nung pangalawang gabi, nagwaldas ng $73,000. Inimbestigahan nyo ba yan? Hindi. Tapos sa'yo 8 maleta sa 2 delivery lang. Ibig sabihin yung mga Tulfo ganyang katindi. Tulad nung kay Rafi Tulfo, sa utol mo. Nung una talagang galit sa PCSO, yung issue sa loto.
Galit na galit, nagsisisigaw sa Senado. Halos murahin si Mel Robles sa anomalya sa loto. Tapos biglang tinigil yung investigasyon pagkalipas ng ilang linggo. Ngayon sa social media, edited daw ito. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Kung kinakailangan hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot banig dyan. That is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show Who that... are you to say it's baseless? Mr. Tuta, Chairman. wait a minute! Ngayon, nasa na yung investigasyon niya sa PCSO? Wala na. Pagalit-galit pa nung una, aatras din pala. Paano binati ni Lisa Marcos si Mel Robles nung birthday niya? Kaya yun, si Rapi Tulfo, napaatras siya. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging Melionario. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ng buhay, si Bongbong ang tanga, Pangulo na inutil, pera lang ang mahalaga. Tulog sa palasyo, walang alam sa galawan, habang nilulustay ka ba ng bayan. Pangalawang demonyo, kontraktor nagahaman, Zaldico proyekto, multo ang tangan. Pondo'y binulsa, masay iniwan, ngumingiti pa, parang walang kasalanan. At heto na si Tamba, kapalmoks na buhaya, kasabwat sa korupsyon, hari ng salula sa kongreso, nakaupo parang hari ng pera, pero masay babangon, sisipain ang sistema. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising, wala nang kawalan. Wala nang awala mga buhaya sa gobyerno. Bitayin nyo si Martin para makabawi tayo. Putulan ng kamay tapos ihagis sa impyerno. Kaso baka nakawan niya pati mga demonyo. Hanapin nyo si Santi para sunod kay Martin. Iposas ang kamay, mga daliri ay putulin. Isapan nyo sa chopper, ihulog sa bangin. At bago nyo sunugin, 10 beses nyong bitayin. Hoy bangag na Bongbong, kasama ka punyeta. Ikaw ang pinakatanga, walang kakwenta-kwenta. Dapat sa'yo bitayin, pakain sa buhaya. Lahing magnanakaw, presidente na tanga. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Pinapalitan ng batas, parang laruan lang, mga mata nyo'y ginto. Kami bang ungot ng utang, pero boses ng kalsada'y bala ng masa. Kahit may pader, sisirain ng kanta. Araw-araw krisis, sagot niya'y kabobohan. Palpak ang plano, puro kasinungalingan. Habang masay hirap nagdurusa sa kalsada, siya'y nakangiti parang wala lang problema. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya. Nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya. Nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw,
pag-isip ang masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga hari ng bulsa nakangiti sa kamera, masay nilulunod sa gutom at problema. Katawan namin pagod, dugo namin binigay, pero kaban ng bayan sa bulsa nyo'y nakalagay. Mga matay nakapikit, kami di nyo nakikita, ngunit galit ng tao'y apoy nasisikla bigla. Hoy, kawatan maririnig, ang tinig aya'y mag-aalab, di nyo kayang supilin. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati Sitang Masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati Sitang Masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga demonyong magnanakaw, garapal mga halimaw, sa laulan na ganid, mga dorobong puro nakaw, balatan ng mga loko, bitayin pa ulit-ulit at matapos na problema at wala nang makaulit. Kung hindi nyo bibitayin, para tayong mga gago na boboto, magnanakaw, boto tas magnanakaw, parang gagong ulit-ulit. Ganun lagi ang sistema, tama ba ko o mali ka, o si Bongbong yung may tama? Kung saan-saan lang puro forma at drama, walang malasakit pati bansay pinaasa. Habang kurakot malayang kumikita, masay nagutom, kailan matatama? Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati Sitang Masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati Sitang Masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Bitay, bitay, sigaw ng kalsada, wakasan ng ganit, tapusin ang basura. Bitay, bitay, hasya'y panawagan. Tatlong magnanakaw, dapat nang mapanagutan. Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati Sitang Masugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon. Masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, oras nyo'y tapos na, bayan ang huusga, katapusan nyo'y selyado na. Hoy, hoy! Mga buhaya, masaang gigising, wala nang kawalan.